Dito natin mga kabaysal ang ating barbecue sa labas. Magandang araw po ulit mga kabayan at luto po ulit tayo. Meron po ulit tayong order. Order po ito ni Ma'am Monica Baba. Siya po ay balikbayan from Japan. Yan. Welcome back to the Philippines, Ma'am. At salamat po sa tiwala sa ating luto. At shoutout din po kay Ma'am Sheila Garcia, yung nag-inquire sa atin. So magluluto po tayo ng 3 putahe. Unahin na po natin itong barbecue. I-marinated na po natin para bukas malasa na siya. Tapos yung dalawa natin lulutuin bukas ay bukas na natin siya i-prepare at lulutuin. Unahin lang, mahalaga po itong pang-barbecue para naka-marinated na siya. Lagay lang po tayo ng bawang, kalamansi, katas ng kalamansi. Lagay din po tayo ng paminta, black pepper, brown sugar. Lagay po tayo ng brown sugar. Toyo. Maglagay din po tayo ng kaunting oyster. Optional po ito. At kaunting banana ketchup. Filipino style, ano po ang gagawin natin? Filipino style pork barbecue. So, haluin lang po natin to. Pinagayat ko na po itong ating pang-barbecue. 3 kilo po ito. Mahalaga po ay ma-marinated natin to ngayon para magdamag siyang nakamarinate. Para bukas pag tinuhog natin at inihaw ay malasa na. Ayan, ganun lang po kadali. Timplado na yung ating pang-barbecue. At bukas na po natin tutuloy yung ating mga iba pang lulutuin. Magandang umaga mga kabayan at medyo paulan na naman. Sarap matulog pero kailangan natin bumangon at tutuloy natin yung ating paluto, yung mga orders. So, meron tayo ditong 6 na kilong liempo. Yan, gagawin po natin itong crispy puchero at saka crispy kare-kare. Atin na po isasalang at atin itong pakukuluan. Lagyan na natin ng tubig. Timplahan lang po natin yan ng asin. Lagyan po natin ng asin. Kakaunting paminta. Takip. So, palambutin lang po natin yan at yan po ay ating piprito. Kapag pinapalambot po natin yan ay magtutuhog tayo ng ating pang-barbecue. Tuhugin po natin yung ating pang-barbecue. Siyempre, unahin po natin dito yung taba. Hanap tayo ng taba at yun natin ilalagay sa dulo.
Okay na, meron lang isa. Nag-init po ako dito ng mantika at magpiprito tayo ng patatas, carrots at saka saging. Gagamitin po natin sa putsero. Unahin po natin itong patatas at carrots. Okay na ho ito. Hanguin natin. Tapos sunod po natin yung saging. Meron tayo ditong saging na saba. Halo-haloin lang po natin itong ating pinalalambot na yempo para mapantay ang pagpapalambot. Pwede na ho itong ating saging. Hanguin na natin. Golden brown. Alright. Malambot na. Pwede na po itong ating liempo. Hanguin na natin. Papalamigin po natin to at ating ipiprito. Pang crispy kare-kare at saka pang putsero. Itong kaldo, sasalin po natin sa malinis na lalagyan. Tapos ay magagamit natin ito mamaya. Gawa tayo mga kabayan ng pamuna sa barbecue. Yung pinagbabada natin, lagyan natin yung mantika. Tapos lalagyan din po natin ang ketchup. Para ang ating barbecue ay habang iniihaw ay hindi siya natigas. Yan, ito po ang gagawin nating pamuna habang iniihaw natin yung ating barbecue. Dito na tayo mga kabayan ng ating liempo. May init dito sa ating mantika. Kailangan malagi tayo may nakahandang takip.
Yan, mamaya uli yung kalahati. Konti pa. Dito natin makakabaysa ang ating barbecue sa labas. Yan. Nanguhin na po natin to. Crispy na ito. Balik natin sa strainer para makatulo pa yung mga mantika. Tapos salang po ulit tayo. Pwede na ho ito. Panguhin na natin. Hahatiin na lang po natin yan pang kare-kare at pang putsero. Salang po tayo dito ng ating putsero. Ang ating walang kamatayang putsero. Marami po talaga may paborito ng putsero. Yan, maglagay po tayo ng mantika. Kaunting margarine. Bawang. Sibuyas. Tomato sauce. Lagay po natin yung ating piniritong karne, saging, patatas at carrots. Lagay po tayo ng paminta. Hans pork and beans. Lagay din po tayo ng garbanzos. Timpla po tayo ng kaunting brown sugar.
pineapple juice. Lagay din po tayo ng banana ketchup. At yung ating kaldo. Ilagay po tayo ng ating kaldo. Pinagpakuluan natin. Haluin lang po natin. Takip. Pag kumulo, lalagay po natin yung ibang gulay. Napakulo po tayo dito ng tubig at magbablanching tayo dito ng ating gulay ng kare-kare. Nakulo naman itong ating putsero. Lagay na po tayo dyan ng gulay. Repolyo, beans at bell pepper. Repolyo at saka yung baggy beans na lang po lulutuin natin dito. Patitikman na natin to kay Bochog Charap para mahusgahan na niya. Papausgahan po natin kay Bochog Charap. Hindi mo na naman ako. Kahit hindi natikman, lagi yung eh. Swak na swak, quality lagi. Quality na? Sakto lagi ang timpla. Ayun. Kahit daw nakapikit eh, sabi ni Sir Darius Alwan. Okay na ho, itong ating putsero. Hahanguin na natin. Ganun lang po kasimple. Ating putserong Batangas. Ito na po mga kabayan yung ating putsero Batangas style. Nakulo na. Lagay po tayo ng kaunting asin. Blanching po tayo dyan ng gulay ng ating kare-kare. Siyempre unahin natin yung sitaw. Ayan natin ho yung sitaw. Okay na ho yung sitaw. Hanguin na natin para hindi na overcook. Sunod natin yung eggplant. Talong.
okay na ho ang talong. Hanguin na natin ang talong. Sunod natin yung Pechay Tagalog. Saglit lang po natin luto yung pechay at okay na yan. Hanguin na rin natin. At pagluluto na tayo ng sauce ng kare-kare. Luto po tayo dito ng sauce ng kare-kare. Maglagay na tayo ng mantika. Aswete powder. Para po tayong gumawa ng aswete oil, maglagay tayo ng aswete powder. Tapos maggisa po tayo ng bawang. Palabasin po natin yung amoy ng bawang. Pag abot na sa kapitbahay, pwede na yon. Tapos maglagay po tayo ng peanut paste. Ayan, dito po hindi matamis. O kung wala po kayong peanut paste, pwede rin peanut butter. Giniling na mani. Tapos maglalagay din po tayo ng rice powder. Tantiameter. Tantiameter. Bango na. Tapos lalagay po natin yung ating kaldo. Kaldo ng ating pinagpakuluan, yung sabaw. Tapos maglagay rin po tayo ng pork cubes. Haluin lang po natin to hanggang sa lumapot. Hindi na po tayo maglalagay ng asin muna at may lasa na po yung nilagay natin kaldo ay baka umalat. Dapat hindi ho ito maalat. Ito may sawsawang pang bagoong alamang. Ginisang alamang. Okay nito mga kabayan, yung ating sauce. Mabangaw. Tamang-tama na ang lapot niya. Tayin na natin ang apoy. Buhos natin dito sa ating crispy pork. Tapos itatapping sa lampo natin ang gulay. Right. Lagyan na lang natin ng gulay sa ibabaw yan.
So ito na mga kabayan yung ating crispy pork kare-kare. So yan mga kabayan, naluto na po natin yung tatlong putahe na paluto ni Ma'am Monica Baba ng Japan. At salamat din po at shoutout kay Ma'am Sheila Garcia ng Santo Tomas, Batangas. So nandito na ho yung pochero, yung kanyang crispy pork kare-kare at pork barbecue. So yan, maraming salamat ma'am sa tiwala sa inyo sa ating luto. So sa mga gusto pong order ay i-message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Ilalagay po namin ang aming Facebook page at i-message nyo lang po kami doon. Maraming salamat mga kabayan sa inyong pagsubaybay sa ating mga video. Iingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. At ito po ay di-deliver natin ngayon. Kailangan ay 11 AM ay nasa Santo Tomas, Batangas tayo. Ano po yung bagong nakare-kare? Oo. Ikaw ba gumawa niya? Saan ba ilalagay? Kay Ma'am Monica ng Japan. Ayan, salamat sa tiwala sa ating luto. Yeah, thank you ma'am. Yes. Mga anak ko tulog pa eh. Yung Oo. anak ko din na galing sa Japan. Natutulog pa mga anak. Hindi ko nga naman. Bilis mo pala. Hindi na pala ng oras. Oo. Sige, thank you ma'am.